Tapos yun nga, natanggal na yung nakita nyo naman, yung napakalaking floodgate dun sa permanent position niya, no? Dun sa dalawang column dun sa mouth nung papasok ng Estero de Paco from the Pasig River. So, nakita nyo naman, yumupi. So, kailangan imbestigahan kung ano yung cause. Natanggal na sa kinalalagyan at nayupi ang floodgate ng Paco Pumping Station sa lungsod ng Maynila nang datnan kanina ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Linggo ng gabi nang masira ito sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Ilan sa tinitingnang dahilan ng pagkasira ay ang posibleng pagtama ng barge o kaya naman bunsod ng malakas na hampas ng tubig mula sa Pasig River. May suspetsa na baka may tumama na barge kasi may mga barge ako nakita doon. Pero ang sabi nung taong nag-ooperate dito, wala naman daw tumama. So, ang suspetsa ng consultant ng Koreano, sobrang taas ng pressure dahil sa pagpasok ng tubig galing sa Pasig. Kasunod ng inspeksyon, agad ipinag-utos ng kalihim na imbestigahan ang pangyayari. Ayon kay Secretary Dizon, maaaring abutin ng hanggang 2 linggo ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate. Ngunit ang permanente at pinatibay na floodgate ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 buwan. Walang pondo ng pamahalaan ang gagamitin sa repair nito dahil ito ay nasa ilalim pa ng tinatawag na Defects and Liability Period o DLP. Kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2-year warranty, 2024 pa lang na turnover to, so 1 taon pa lang. So, walang gastos ng gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya, 14 days, pinapabilisan natin. At magdasal na lang tayong lahat na walang panibagong bagyo habang ginagawa natin to. Habang pinaiimbestigahan ang insidente at sanhi ng pagkasira, makikipagtulungan ng DPWH sa Korean consultants para sa mas matibay na repair ng pumping station. November 9, 10:05 p.m. nang masira itong floodgate na humahati sa Pasig River at Estero de Paco. Kung makikita na yupi yung bahaging yon ng floodgate at natulak siya mula dun sa pinakakinalalagyan niya. Ayon sa MMDA, mahalaga itong floodgate dahil ito yung nagsisilbing barrier para masiguro na maayos yung operasyon dito sa Paco Pumping Station at upang maiwasan na rin yung pagbaha doon sa mga kalapit na barangay. So ngayon nasira yung floodgate, can you still operate the pumping No, station? hindi po. Kasi pabalik-balik lang po ang tubig niyan. Kasi sayang din ang operation dahil pabalik-balik din ang tubig. I-release mo sa Pasig River, babalik din naman ulit. Dahil sa nangyari, ipinaliwanag ni Arnolfo Aguirre Jr., plant engineer ng Paco Pumping Station, na hanggat hindi naayos ang floodgate, ay makakaranas ng pagbaha ang ilang barangay sa Maynila na nakikinabang sa nasabing pumping station. Ang extent niya is apektado po ang mga residente natin na sakop ng catchment area. 36 barangay po ito. So asahan natin na tuwing high tide ay kakaranas sila ng taas ng tubig sa kanilang mga area. Kaugnay nito, ibinahagi ng ilang residente ang kanilang naranasan nang masira ang floodgate. Ayon kay Benjamin Cinco, ikinagulat nila nang umapaw ang estero malapit sa kanilang barangay na hindi naman kadalasang nangyayari kahit malakas ang pag-ulan. Dagdag pa niya na bigla ring may lumabas na burak sa kanilang mga kanal noong araw mismo nang masira ang floodgate. In the past po, na-experience na rin po kami ng pagtaas pero matagal na rin po yun na talagang ang pagtaas po ay sanhi ng bagyo. Pero po ito, lahat po kami nagulat, nag-i-expect po kami ng ulan. Okay? Pero wala pong ulan, ang lumabas nga po itong maitim na burak, no. Kung hindi ako nagkakamali, mga 10:30. So noong 10:30 po, nagulat na lang kami. From the canal po, doon nga po naglabasan. Tapos yung isang kagawad din po namin na nandito po sa may estero, okay, nakita niya po yung pagragasan ng tubig. Hindi rin inaasahan ng residenteng si Yvette Gatmaytan ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Aniya napakalaking abala ito sa kanila, lalo na at may ilang kagamitan siya sa bahay na nasira dahil inabot ng baha. Matahanggan dito sa tuhod. Pero apektado na yung mga appliances mo doon sa loob o mga baro ko.
Yan, yan yung mga, ang dami ko na natanggal nasira na lahat. Ngayon ay nag-iisip ang DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga paraan upang matulungan ang mga apektadong barangay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.